Hello guys, good morning dyan. Good morning pala rito at good evening dyan. Eto kakagising lang natin sa lahat ng mga nasa Canada. Happy Canada Day. Holiday po rito sa amin ngayon. Shot muna tayo ng kape guys. Okay, eto, ang sarap ng gising natin, ano? Bukod sa nagkaroon kami ng konting kwentuhan ng ating puting kabayo bago matulog kagabi. Aba. Paggising ko ngayon, ang presidente, si PBBM pa rin. Ano na mga didilis? Ano nang nangyari sa rally ninyo? Mukhang lusaw kayo Mga iglesia ni Kulto, anyari, may nabalitaan ako at nawagdo pala kayo. Ang rally nyo kagabi, umabot na lang ng 6,000. Bakit naubos yan? Ang daming natowing, pinagtutuwing yung mga motor. Kaya good job talaga si General Torre, no? Pati yung mga mayayabang na miyembro na pagtutuwing ang sakyan. Akala nyo, hindi kayo papatulan, ha? At eto pa ang malupit, ha? Nawagdo ang pamunuan ng iglesia ni Kulto. Ayon sa ating puting kabayo, si Secretary, dito, this time hindi ko muna siya tatawaging John Wick. Tawagin mo muna natin siya sa kanyang tunay na pangalan na John Wick, okay? Bakit sabi nga natin give credit where credit is due, okay? Bakit kamo? Aba. Si John Wick, sa utos ng ating pangmahal na Pangulong si PBBM ay pumunta mismo sa sentral, okay? Pumunta sa sentral ng INC. Kinausap ang mga tagapamahal at pamunuan. Kinausap! Guys, at kung ano pa ang napag-usapan, malalalim na raw yun. Pero isa lang ang sigurado, mukhang pinagsabihan. Mukhang may ipinarating ang Pangulo, no? Parang naulit yung nangyari nung sa panahon ni Aquino na binantaan, no? Binantaan ni Aquino ang mga INC. Ayun, tumiklop. Ngayon, ano nangyari? Ayan, tumiklop na naman. At nabasa ko sa post ni Attorney Jess Falsisa, ayon sa kanyang Tweety Bird, na kapag ito raw si Marco Tae ay nakulong dahil sa plunder, ay ititiwalag. At yun ay hindi imposibleng mangyari. Kaya mukhang pag nalabasan ng warrant itong si Marco Tae, mukhang hindi na ito itatago ng iglesia ni Kulto at hindi na nila ipagtatanggol pa. Aba, yun ba ang medyo malalim na pinag-usapan? Alam mo naman yung ating puting kabayo, hanggang doon lang yung narating, kaya pagpasensyaan nyo na ha, ang naabot ng kanyang radar at ng kanyang antena, ng kanyang sungay sa noo. Unicorn nga di ba? Basta't si John Wick ay pumunta doon at sa utos ng Pangulo at may pinasasabi. Kung ano man yun, basta't ang resulta, ayan, tapos na ang kanilang rally. So, iilan na lang. Anyari na! Ang yabang-yabang ng mga didilis na mga sumausaw. Yung mga didilis na sumakay, anyari na! Papupuntahin pa daw si Inday Sayad at paghahandain. Anyari na sa rally niyo. Wala na. Ito na sana isa sa mabigat-bigat rin na may dahilan kayo dahil sa kay Marco Tae, no? Pero anyari. Ang Quezon City hindi na kayo binigyan ng permit, hindi ni renew. Anong ibig sabihin niyan? Subukan nyo magpatuloy, disperse kayo. Pero palagay ko naman baka hindi ito magpapatuloy dahil nga pumunta sa Central, pinuntahan talaga mismo ni John Vic Remulla ang Central.
at kinausap sila ron. Tapos, ano sabi ni Ombudsman Boy, pagtatahi-tahiin mo, tuloy ang kaso. Hindi kami mai-intimidate, hindi ito ia-atras. Ang pinakamalakas ang iyak dito ay si Mike Diferencia. Pero ito on a serious point guys tandaan ninyo sa mga hinayupak na miyembro ng Iglesia ni Culto, at mismong sa tagapamahala. Unang-una, pwede ba wag nyo na sa susunod gagamitin na mahal ninyo ang taong bayan na sasabihin ninyo para sa bayan ang inyong ginagawa Dahil malaking kabubuhan yan. Naisip nyo ba na ang pininsala ninyo nitong nakaraang 2 araw ninyong pagrarally na yan ay ang maliliit nating mga kababayan? Akala nyo ba na perwisyo nyo yung mga politiko? Pues, hindi, mga siraulo. Ang pinerwisyo nyo rito ay yung ating mga maliliit na kababayan na nagtatrabaho lamang na sumasahod, ang karamihan ay sumasahod ng arawan. O di ba ga? Tingnan ninyo, yung mga nagko-commute na naabala nung araw na yon na hindi na nakapasok. Isipin ninyo, isang araw nila ay nawala. Ang pangalawa, itong mga taxi driver na nagbaboundirihan lamang, lugi. Itong mga bus driver na nagbaboundirihan lamang, lugi. Yung mga nakamotor na mga rider natin na mga nagdi-deliver ng mga pagkain, mga nagga-grab food panda, di ba ga? Mga hindi nakapag-deliver ng maayos, lugi pa sa gasolina. Isipin ninyo yan, kawawa lalo yung mga taxi driver na naipit. Isipin mo, wala nang pang-boundary, lugi pa sa gasolina. O di ba ga? Ngayon, yung mga commuters natin, ang pinakamas naapektuhan ay ang mga commuters nating mga kababayan na sumesweldo lamang ng mga arawan. O, ano nangyari? Wala sila, mga hindi nakapasok. So sila ang pinaka naapektuhan sa katarantaduhan ninyo. Kaya anong nangyari? Imbis na ang taong bayan ay kakampi sa inyo sa inyong panawagan dahil sa kabobohan ninyo, ano nangyari? Di lalo pang nagalit sa inyo. O di ba ga? Tapos nandyan pa yung mga politikong mga korap na andyan si Aimee Mangabarena, o di ba ga? Andyan si Auntie Petra, andyan si Sabit Sipon, Diyos ko po Rudy. Andyan si Mike Diferencia, mga pinagsasalita nyo, mga lehitimong may tatak ng korupsyon. Mga politikong lehitimong mga may sablay at punong-puno ng dungis sa katawan. Lalo na si Sabit Sipon, Diyos ko po Rudy. Pinagsalitaan nyo pa. So sino ngayon ang maniniwala lalo sa inyo? At meron ako mga nabalitaan, tuluyan ng tumiwalag sa iglesia. Dahil sa katangahan ninyo. O di ba ga? Ngayon, sa mga pangyayaring ito, sino ang pinaka naapektuhan? Yung mga maliliit nating mga kababayan sa kasiraan ng ulo ninyo. Ang pangalawang naapektuhan, sino? Di yung mga ilang negosyante na kahit papano na pending yung kanilang mga production o kung kanilang mga trabaho, yung mga delivery, mga nasa delivery van. No, isipin niyo yung mga yan, what the heck? Yung mga katarantaduhan ninyo. O habang yung mga politikong iba, nasan? Di nandun lang sa kanilang mga opisina at nasa mga sasakyan nilang masarap, di ba? Ang tanga nyo lang talaga bobo nyo mga hinayupa kayo no? Pero ano nangyari? Anong outcome nitong output? Wala, di ba? Ang presidente, si PBBM pa rin. At nandito, papunta rito sa Canada. Di ba nga? Kaya tanga-tanga talaga kayo. Sablay na naman kayo. Sabi ko sa inyo, lahat ng rally ng iglesia, hindi yan nagtatagumpay, puro sablay yan. Yun lang. Sa mga bubundidilis at may saya dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad. Sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!